Ayan, anak ng tinapa, mga kababayan, mga boss, chipa mo, sir. Yung kanilang padapa, ano na nangyari? Bakit yung mga campaign rally nila at yung mga parada nila sinisigawan? Ano? Eto, legit. No? Hindi kagaya ng mga ginagawa nila. Yung ginagawa ho kasi nila, mga bossing, pinapatungan nila, no, ng sigaw ng Duterte. Duterte. Yung mga campaign rally ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito legit, mga kababayan. Sinigawan sila BBM. BBM. Oh, pahina na lang pahina talaga. Yaan po ang ating mga pag-uusapan sa gabing ito. Kaya po, kung kayo ay hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel, pindutin nyo lang po yung subscribe button sa ilalim, mga bossing, no? Ano gagawin dyan? Pindutin nyo yung subscribe, tapos may lalabas notification. May pagpipilian kayo. Piliin nyo lang po yung all upang sa ganon kayo po ay laging ino-notify ni YouTube. Ayan, pag nag-uumpisa na ang ating live. At sa ilalim naman po ng pangalan ng Mark Ramos, nandiyan ho yung like button. Oh, no? Pindutin niyo po yung like button, tapos ikomento ninyo kung pang ilan ang inyong like, kagaya ng ginawa ni Shiro Kansaki, pang-unang like, at ni Sir Eseng Mariano, pangalawang like, at ni Rogelio Osinsaw, pangatlong like, at ni Joselito Santos, pangatlong like din. Nagkasabay siguro ang pindot nila. Para madaanan natin ang shoutout ang inyong mga pangalan dyan sa comment section. Isang mabilisan, isang pasada, no? Shoutout sa lahat ng nandito. Oh, nandiyan si Ma'am Brenda Barton, si Rogelio Osinsaw, si Eseng Mariano, si Shiro Kansaki, si Joselito Santos, si Annalisa Oso, Nilda Arceo, Josepa Oliva Lopez, Nilda Arceo ulit, Ronaldo Yepes, si Chi, One Squad, laging inaaway yung kapitbahay ko. O nandiyan si Jordan G, Tommy One Squad ulit. O si Pambalsang Nanay Survivor, hindi ko siya shoutout yan. Ayokong i-shoutout ang pangalan ni Pambansang Nanay Survivor. Nandiyan si Jordan G, sino pa ba? Ang dami nyo comment agad dyan ha. Christopher Dakiwag, Nico Santos, sino pa? Si Inamo TV, nag-Philippine Arena na si Marcoleta. Daming INC daw ho, mga kababayan. Sabi, si Marco Beta. Si Leo Rebadulla at Franco Sabala. Mamaya na ho yung iba, mga kababayan. Isa muna, sabi ni Inamo TV, Suled! Duterte! Duterte! Suled! Suled! Duterte! Hindi, good news muna tayo, mga kababayan. Ano po? Eto, napakagandang balita, mga bossing. Ano po yung nakikita nyo dyan? Good news! Pilipinas exits gray list, mga bossing. Good news for OFWs, businesses, and every Pilipino, mga kababayan. Ano po ba ang nandito sa ilalim nito? Ano po ang mga posibleng mangyari? Bababa, no? Lower remittance cost, na kung yun dati, siguro magkano ba? Sa halaga na $200 ang inyong ipapadala, na ang binabayaran, kung di ako nagkakamali, $10, no? Para po doon sa mismong kalahatan na bayad, para doon sa padala na 200, bababayan. Siyempre, napakalaking bagay po. And kada dollar ho, magkano, di ba? 55 pesos, mga bossing. So kung matitipid mo, magiging kalahati man lang yan, 250 o 250 pesos to 300 pesos ang matitipid mo. Pwede na pang ilan yun? Mga 2 araw o 1 araw na pangkain sa Pilipinas, di ba? Ano pa? Faster and easier international transaction for individuals and businesses. Increase investors' confidence in the Philippine economic. Kapag ka nga mga walang hawsyaw, mga bossing, no? Sa ating bansa, yung mga
international investor, pasok yan. Pagka nakita nila ang isang bansa na walang corruption, maliit ang corruption, ano gagawin nila? Okay, dito sa bansa na to, ligtas ang ating negosyo sa bansa na ito. Pasok ang investors. Di ba, Poras? Pasok mga suled. Pasok yung mga investors. Pag pumasok magtatayo ng establishmento. Sino ang gagawa? Mga kapwa natin Pilipino. Pag pumasok, mag-hire ng mga Pilipino. Kunyari, isang building, mga Pilipino. Pagpalagay mo ng mga 500 na gagawa, 500 din yung magtatrabaho sa kanila. Hanggang 1,000 manggagawa. Di ang ganda, bawat Pilipino magkakaroon ng trabaho. New subscriber. Sabi ni Poras. Ilang araw, ilang panahon bago maging subscriber natin si Poras, di ba? Salamat, Poras. Tapos, ano magiging domino effect niyan, mga kababayan? Pag meron ng mga manggagawa o mga pumapasok na trabahante doon sa lugar na yon, syempre, may makakaisip na ng negosyo sa paligid nun. Mga kainan, mga tricyclean, mga jeepney driver, maghahatid na ng mga pasahero nila doon. Di ba? Mga kainan, ano pa ba? Mga tambayan, lalago yung lugar na yon. Di po ba? Pagkatapos, siyempre yung mga tricycle driver naman, meron na silang hahatidan ng mga pasahero doon, mga jeepney driver. Domino effect po talaga. Ano ang epekto sa kapwa natin Pilipino? Magandang kita. No? Walang magugutom kapag lahat po ay may trabaho. Di ba? Ngayon, more access to global financing for Filipino entrepreneurs and companies, fewer red flags, and restriction on Philippine bank and financial institution. Iisipin nila, tapat at straight ang mga Pilipino. So, pasok lang, di ba? Wala nang gagapang na wala nang gagapang sa kahirapan. Sabi ni Poras yan. Di ba? Boss Mark, may meeting de avance sa Philippine Arena. Diyan ang mga pro-China at mga DDS na mga vlogger. Madami bang tao? Laki ng Philippine Arena, ha? Di ba? Tingnan natin kung maipasok nila si Marcoleta. Di po ba? Stronger protection against money laundering and terrorism financing. A more stable and trustworthy financial system for the Filipino. Di ba? Mas magiging maayos, At hindi na tayo magiging usap-usapan. Alam niyo, nasira ang Pilipinas, mga kababayan, dahil hudo sa Pogo, Nasira ho ang Pilipinas dahil doon sa Pogo, mga bossing. Biruin mo ba naman, buong mundo inaayawan yung Pogo. Tapos itong si dating Pangulong Duterte, siya lang ang tumanggap ng Pogo. Sabay nagpapasok, ng napakaraming tsekwa sa Pilipinas. Di po ba? Tayo mismo parang nagiging dayuhan doon sa mga Chinese. Tayo gustong batok-batukan ng mga Chinese, hindi naman daw pwede yun. Sabi ng pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi tayo kailanman paaapi sa mga dayuhan na yan. Sabi, ipanalo kaya ng mga INC member si Marcoleta? Tingnan natin kung iboboto ba talaga siya ng INC member. Yan, magkakaalaman ho, mga kababayan, kung yung black voting nila ay gumagana pa. Di po ba? Puno ng tao ang Philippine Arena. Galing po ako sa SB nila. Iyakan daw PBBM supporter. Malabo yan, mga kababayan. Palagay na natin. Okay, sige, fine. Puno.